Are you weary? Nearly giving up? Do you feel heavy? Don't have strength enough? It's not over. It's not over. Come to Jesus. His arms are open wide. There's freedom. There is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Are you broken? Are you hurt inside? Do you feel empty? Like you've lost your life? It's not over. It's not over. Come to Jesus. His arms are open wide. There's freedom. There is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. Come to Jesus. His arms are open wide. There's freedom. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Napapurihan po palagi ang pangalan mo. Salamat po sa araw na ito na ibinigay mo po sa amin. Salamat po na ginising mo pa rin po kami at binigyan ng chance na mabuhay. Salamat po na ikaw po ang nag-bless at salamat po sa kahabagan mo sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo ng Israel ng covenant with God na ginawa nila sa Mount Sinai. So, niremind ni Moses that God had made that God with them feast on the mountain. Yung ulit wala si Lord ng face to face, but it is a figure of speech
na ang meaning ay intimate, free, and unhindered communication with the Lord. So, ni-remind din ni Moses ang Israel about sa commandments na ibinigay ng Panginoon sa Mount Sinai. And the people of Israel na ang Panginoon ay banal at sila ay hindi. So, they decided to do what the Lord their God told them to do. Sinunod nila ang Panginoon. They promised to keep the law of God. Sa Deuteronomy 5:27, go near and listen to all that the Lord our God says. Then tell us whatever the Lord tells you. We will listen and obey. So, sa sumunod na verse 28, God was pleased with Israel's response. And this leads us to verse 33, Deuteronomy 5, verse 33. You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may go well with you, that you may live long in the land that you shall possess. Ang ganda nitong verse nito kasi nakikita natin na may magandang pangako ang Lord sa verse nito. The promise is when we do what God commands us, all will be well and our days will be prolonged in the land that we will possess. Deuteronomy 5:33 leads us to walk in the way of the Lord. Ang ganda po ng pangako ng Lord. Pero ano nga ba yung walking with God? Ano kaya yung ibig sabihin dito? Ano po? So, when we walk, it means we surrender our hearts to God. And we are walking in ways that God directs us. Gusto ng Panginoon na lumakad tayo humbly kasama siya. God loves you and me. And that is why He commands na sundin natin ang kaniyang utos. Alam ng Panginoon na magiging maayos ang ating buhay if we obey and follow His commandments. God wants us to turn our thoughts to Him and ask Him for His direction. Ganun ba tayo? Yung pagising pa lang natin, tatanungin natin ng Panginoon for His direction and plan sa atin. Lord, ano po yung plan mo sa akin today? Lord, Ikaw po ang mag-lead sa akin. Lord, ang kalooban mo po ang masunod and not mine. Madalas yata kasi ay mas nasusunod pa natin yung ating kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Panginoon na mangyari sa atin. So, even if it is a good or bad day, we should walk with God faithfully. Si Lord pa rin ang mag-lead and guide sa atin, and if we walk with God faithfully, it means we are expecting God to give us strength to walk through each day, na kahit minsan feeling natin hindi na natin kayang humakbang. Si Lord yung magbibigay sa atin ng strength. When we surrender everything to God, yung heart, mind, and will natin, our God will renew our strength. Our life should be dependent on obeying God's command. And so, we should pray na, Panginoon, tulungan niyo po kami na masunod ka. Help us today to live according to your word. Help us na hindi kami maloko ng aming mga
iniisip are better than yours, that our ways are better than yours. Dahil ang plano ng Panginoon ay mas maigi, mas maganda kaysa sa iniisip or pinaplano natin. Minsan po kasi ay hindi talaga nasusunod hindi natin nasusunod ang ipinag-uutos ng Panginoon. Parang mas gusto natin sundin yung plans natin, yung ways natin. Minsan ay hindi muna tayo sumasangguni sa Panginoon sa mga bagay at desisyon na gagawin natin. Kaya ang nangyayari ay napapahamak tayo. Kaya idalangin natin sa Panginoon na ma-realize natin na in every decision we make, kailangang manguna ang Panginoon. And when we obey God, so, ano ba yung fear in the Lord? Ang first is yung fear na sasaktan tayo ng Lord dahil makapangyarihan siya at natatakot tayo kasi makasalanan tayo at kaya tayong mapuntang impyerno. Yung isang fear naman ay yung masaktan natin ng Panginoon na dahil mahal natin si Lord, gusto natin na nasusunod natin ang Panginoon. Kaya yung mga command ng Lord, mga utos niya kapag hindi natin nagagawa ay alam natin na masasaktan natin ang Panginoon. And sabi sa Deuteronomy verse 29, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my command always, so that it might go well with them and their children forever." Kung mapapansin natin, ito yung fear na ayaw nating masaktan ng Lord. Ito yung parang may longing ang Lord na sana ay palagi natin kanoon at sundin yung kanyang mga utos palagi. Kanina ay nabanggit ko yung face-to-face encounter ng mga people of Israel sa Panginoon. Ikaw ba? Can you imagine meeting God face-to-face? Nung time na yun is hindi naman literal na face-to-face yung encounter nila with God, but they had intimate and free communication. And it is very unusual noon. Ikaw ba gusto mo rin ng face-to-face encounter with God? Yung imaginein mo na kaya mong sabihin na sa Panginoon ang lahat ng gusto mo. And yes, we can already have this intimate communication with God because of the work of the cross. So, we can talk with God intimately dahil because of the work of the cross. Kapag po naaalala natin ang cross, mostly ay naiisip natin yung kaligtasan na dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ibinigay niya si Jesus para mag-sacrifice at maligtas tayo sa kasalanan. Pero, bakit ba tayo naligtas? Bakit kinailangang tayong iligtas? Bakit gusto ng ating Ama na iligtas tayo kahit na ibinigay niya or kahit na ibigay niya ang kanyang only begotten Son? Iniligtas ka ng Panginoon at sinacrifice niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Para saan? Dahil gusto ng Panginoon na i-restore ang ating relationship sa Kanya.
yung relationship when He first created man na nawala dahil sa kasalanan. And dahil gusto ng Panginoon na magkaroon pa rin tayo ng intimate relationship sa Kanya, hindi siya tingin sa ating dahil sa ating mga kasalanan, kundi at the expense of Jesus, His begotten Son na namatay sa cross instead na tayo. Na-restore yung relationship natin sa Ama with Jesus standing at the gap. More than sa kung ano namang mga blessings, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. God is calling us to walk with Him. Ang gusto ng Panginoon ay relationship with each of us. Ikaw ba, kapatid? Are you walking with the Lord? Are you walking faithfully with God? Lord, salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo po sa araw na ito. Salamat po sa iyong kahabagan sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your grace. At higit sa lahat, salamat po sa iyo na ibinigay mo po ang nag-iisa mo pong anak na si Jesus upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat po na nais mo pong i-restore ang relationship mo po sa amin. Kahit na Lord, palagi kaming nagkakasala sa iyo, kahit na Lord, palagi kaming nagkakamali, ay nais mo pa rin po na magkaroon kami ng intimate relationship sa iyo. And Lord, yes po, salamat po. Tulungan mo po kami na palagi naming maalala na inalis na ni Jesus yung gap upang kami ay free na makalapit at makapag-usap sa iyo, Panginoon. Patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga magagandang plano na nakalaan po para sa amin. Help us, Lord, to surrender our walk with you and to listen for your direction. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka pong manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Palagi ka po naming mapapurihan, masamba at madakila sa aming mga buhay. At patuloy mo po kaming kahabagan, Panginoon. Salamat po sa buong Miracle of Life family, Panginoon. Salamat po na may maganda ka pong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Ka, Panginoon, maka at madakila. In Jesus' mighty name, Amen.